to review anything else? You want to try offertory again? Holy, what's the holy? Oh, What's the holy? okay. Apparatory. Appara. What's the holy? Holy. The. Sa. Sa. I think Cordero. Cordero is the. Cordero.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to St. Mary Catholic Church in National City. We're happy to have you attending the 16th Sunday in Ordinary Time Mass as parishioners and visitors alike. To ensure a very solemn celebration, please turn off your cell phones or put them in silent mode. Thank you. Thank the Lord. Our hosting of the Missionary Cooperation Appeal last weekend went very well. Father Ruil Antonio Henrique of the Archdiocese of Cape Town in South Africa was very happy in presiding over many of our masses and savored the warm hospitality of parishioners and saw our exceptional generosity toward the great need of the local church that he is serving for more than 10 years now. See a more detailed report in our weekend bulletin. Awaiting the next report of the ACA 2024, we recall that from the 148 participants, the pledges still stand at $36,000, of which $26,000 have already been paid. Let's keep the momentum going stronger so that we can expect another year of great success. With the theme United in Christ, let's get hold of that 2024 ACA brochure in the pew or at the entrance table for proper guidance. Acting on the strong recommendation of our Parish Finance Council, and since our parish continues to struggle in meeting constantly mounting financial obligations, mainly because of essential maintenance and repairs cost as well as the yearly mandatory increases in salaries of employees, the frequency of our second collection for the stability of our general fund has been upgraded to happen every weekend. The only exception is when there is a diocesan mandate for a special second collection. From June to August, the Fire Prevention and Protection Department of the City of National City is conducting free of charge training courses for community preparedness in cases of calamities and the like. Please check the pertinent posters in the church, at the office, the Cadden Hall, and at the Ortman Center for more information. Our website now carries those announcements. Pending the assignment of the new associate pastor for St. Mary, we are thankful to God that our adopted lifetime missionary in Peru, Father Cecilio Moraga, is still available for parish ministry till early August. Likewise, visiting priest from the Diocese of Tarlac, Philippines, Father Paul Ortiz, is with us the whole of July. Another visiting priest from the Archdiocese of Palo Leyte, Father Arnold Arulio, is around to help in these summer days. And in August, St. Mary's long-serving associate pastor after the Great Jubilee year, Father Mar Elias, now a priest of Tarlac again, will come and assist us with weekend masses. Praise God indeed. Our Faith Formation Ministry is now busy preparing for the next catechetical year that will start in September and culminate in Easter time of 2025 with the sacramental harvest that will benefit our school kids and youth and those in the program called Order of Christian Initiation of Adults. The church always encourages parents and guardians to fulfill their duties in the Christian and Catholic upbringing of their family. Proper details are in the weekend bulletin. All other important announcements are in the weekend bulletin and found as well in our website, www.stmarynationalcity.org. Please stand and let us greet one another as we start the Holy Mass. This Mass carries intention requests of Bong and Edna Rodriguez, and our presider is Father Paul Ortiz. Us
Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, upang maging karapat dapat tayo sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ialay natin ang ating mga sarili at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos.
Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinabayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kaniyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtipon sa nalabi ng aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw ng Panginoon na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kaniyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako ng kanyang binitiwan, sa matuwid na landas siya'y doon ako inaakay, kahit na ang dahang iyo'y tumatanak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan at likod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol
Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at tiniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga lagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pagalis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niyang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila.
sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Good evening. We are now on the 16th Sunday in Ordinary Time. There was this bus in the Philippines, and on the back, at the back of this bus it says, "Sit back and relax." I want you to sit back and relax while you're here inside the church. Is that okay with you? Yes. Oh, the way I look at you, you are like in a Good Friday. Are you carrying something on your shoulder or deep within you? Please relax, even only for this time of Mass that you attended. Because this is the invitation of Christ to us today. Our gospel is just a continuation of what our gospel last Sunday. Our gospel last Sunday, He sent His disciples for a mission. And now they return with a good result of their mission. Many people are following them. And when Jesus saw His disciples, they are exhausted. And what did Jesus said in our gospel for today? Come away by yourselves to a deserted place and rest a while. So He invited them to take a rest. We need that. Our body needed it. After a long weekend of works, so we need sometimes to rest for our body. We need to take some relaxation, but be careful, because the rest that Christ wants us to share to us today is not the same rest probably of what we are thinking. Because when we say rest or relax, especially this summer season, many are having their vacation in different places, finding a cooler place to stay. But when they return, we can see their body are tired, stressful, over fatigue, probably because of their lack of sleep. Probably they are tired of roaming around the place where they stayed. And one thing more, they are exhausted financially. So they need to work again. That is why it was a nice story to share to you today regarding a couple. 3 months from now, they were going to celebrate their silver wedding anniversary or 25th year as a couple. And then the wife surprised the husband, wherein the wife said, "You know, darling, on our silver wedding anniversary, we will go to Africa." And the husband was so excited. It was his dream to go to Africa so that he wants to see those wild animals. He wants to see those different tribes that they have in Africa. And he's mentioning a lot of things that he wants to do when they are in Africa already. But after that, he asked again his wife, "Darling, what about on our golden wedding anniversary? What is your plan?" The wife said, "Oh, on our golden anniversary, I will go to Africa." "Africa again?" the husband said. "Why?" "Oh, that's the time I'm going to pick you up." So he will leave his husband there for 25 years. And then she will return and pick him up on their golden. That is why be careful
If your wife would tell you, we will go to Africa, you better ask. Just to make sure that she will not leave you there. My dear brothers and sisters, relaxation is just part of our nature. We needed it. Wherein the rest or the relaxation that Christ wants for us is telling us today is that He wants us to rest beside Him. He wants to stay on His side and have time with Him in order for Him to charge us after a long weekend or after a long weekdays of work. He wants to charge us of our tired bodies. That is why the invitation, if we try to remember, come to me, all you are burdened, and I will give you rest. See, He is inviting us to have rest beside Him. And this is what we are doing now. You came here, that's why I'm telling you a while ago, sit back and relax, because this is what Christ wants us to do to us today in this very Mass that we attended. He wants us to relax beside Him. And another thing, we attend the Mass not just because it is our obligation. Attending the Sunday Mass is just like having a little experience of what is resurrection. Simply because resurrection happened on the first day of the week. Attending the Sunday Mass, it's just like a little experience of receiving the Holy Spirit. This is also happened on the first day of the week, the descent of the Holy Spirit to the disciples of Christ. All these things, we have a little experience in attending the Sunday Mass. That's why He wants us to stay with Him. Relax and charge ourselves before we start again the whole day or the whole week of works, being stressful again to your works or to our works, to the people around us. That is why He's calling us, inviting us to go. Attend the invitations of Christ and experience the rest that He is offering to us. But the problem sometimes, even the day of God, or even the day for God, we took it away. The Jews, you know what? Sabbath day is really important for them. They don't work. For us Catholic Christians, we are allowed, especially if it is necessary. But come to think of it, everything is given to us already by Christ. He has given us 7 days. And on that 7 days, He is asking 1 day. And on that 1 day, He is asking 1 hour. Can we not give that to Him? Or we even also take it away from Him? Just like the story wherein there is this poor man. He prayed to God and said, Lord, I am poor. I don't have place to stay. I don't have shirts to wear. I don't have food. I am poor. Help me, God. That's the prayer of this man. And God heard the prayer of this man. That's why God sent His angels, bringing 10 apples in order to give these 10 apples to the poor. And then the angels of God appeared to this man, bringing the good news, answering the prayer, or answering his prayer. But before he gave the 10 apples, the angels gave instruction to this poor man and said,
this is what you're going to do for these 10 apples. The 3 apples, sell it so that you have place to stay. Another 3 apples, sell it so that you can buy and have something to wear. And the 3 apples left, eat it so that there is something to your empty stomach. But please, the angel said to the man, the last apple, do not eat it. It is for God. And so the man said, okay, thank you. Tell to God, thank you for answering my prayer. And so he sold the 6 apples. He have place to stay, he have shirts to wear, and then the 3 apples, he ate it and he's full. Now, the 1 apple left, he is looking at it. It's very big. It looks like juicy. It's nice to bite. You know what? He ate the last apple, although he knows already that is belong to God. Same as we sometimes. Even the hour that He's asking from us, we took it away from Him. That is why, thank you for coming this Sunday. Thank you for accepting His invitations to relax beside Him, to have a relaxation in front of Him. Always remember, do not just focus for our healing. Focus to the one who healed us. Do not focus too much to the bread, but give attention to the baker. Do not focus too much to the fish, but give importance to the fisherman. This is the invitation for us today. Come to me. Experience relaxation with me so that you may charge yourself and ready to face another weekdays or another long weekdays for you to face all the trials, difficulties, works, or whatever we will encounter this past long weekdays. Don't forget to go back and charge again next Sunday. Be relaxed beside our God. This is His offering to us every Sunday. The invitation is always there. It's up to us if we will take it and answer the invitation. Amen. Please all stand. Lahat tayo'y kabilang sa kawan ni Kristo at ilan sa atin ay kabahagi sa kaniyang pamumuno. Ipanalangin natin ang lahat ng nahirang magpastol sa kanilang mga kapatid. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, naway lagi silang maging tapat sa kanilang tungkulin. Itaguyod ang kapakanang espiritual ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Para sa ating mga pinunong pambayan, nawa sila ay maging tapat at di makasarili sa pagtupad sa kanilang tungkuling magtaguyod ng katarungan at kapayapaan sa bayan. Manalangin tayo. Jesus, buting pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro, at mga nanungkulan, bigyang pansin nawa nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak,
estudyante at mga pinamumunuan bilang mga katawan ng Diyos, ang dakilang pastol ng lahat. Manalangin tayo. Jesus, muling pastol, tingin mo kami. Para sa mga doktor, mga social worker, at lahat ng may pananagutan sa kapakanan ng kabataan, mahihina, at mga nangangailangan sa lipunan. Naway magsumikap sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Jesus, muling pastol, tingin mo kami. Para sa mga may sakit at nasa binggit ng kamatayan, naway makatagpo sila sa mga pare, doktor, nurse, at kamag-anak ng tunay na pagmamahal ng dakilang butihing pastol. Manalangin tayo. Jesus, muling pastol, tingin mo kami. Naway lahat na tumatanggap ng sakramento ng papahid ng langis, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, ay makapagkamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo. Jesus, muling pastol, tingin mo kami. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ng lahat ng naman nandirito ngayon na nag-aalay ng kanilang panalangin at pasasalamat. Panalangin tayo sa Panginoon. Jesus, muling pastol, tingin mo kami. Ganyan din naman, isama natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga nagtatrabaho, mga voluntaryo, mga parokyano, sponsor ng parokya ng St. Mary dito sa National City. Kasama ng kanilang mga pamilya, basbasan nawa at gabayan ng Diyos ang bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, muling pastol, tingin mo kami. Panginoon, lingapin mo ng iyong pagmamahal ang mga pastol ng simbahan, lalo ng aming pamayanan. Pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap, palakasin mo sila at gawin silang mapagbigay. Habang nagsisikap silang tumulad kay Jesus, ang ating mapagmahal na mabuting pastol na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Gawinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong kamarihan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinarasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga lagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga lagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, mga obispo at mga pari, kasama ang kanilang mga parokyano. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupurit pinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, ating ngayong dasalin ang panalangin itinuro sa atin. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Ngayon
Ngayon po, hilingin natin sa ating Panginoong Jesucristo ang kapayapaan. Kapayapaan sa ating sarili, kapayapaan sa ating pamilya, kapayapaan sa ating bansa, kapayapaan sa buong mundo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon po, ibahagi natin ang kapayapaang yan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng tinapay at alak. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya rin ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Inaanyayan niya tayong tanggapin siya sa kaniyang piging.
Tumayo po tayo. Please all stand. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinaban mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. May the Lord bless you and keep you in His love. May His face shine upon you and be gracious to you. May He look upon you with kindness and give you His peace. May the Lord bless you now and forever. Amen. At pagpalain nawa kayo at ng inyong mga mahal sa buhay ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos.